Hello, welcome to my vlog again. So today guys, come with me to go do a bit of shopping. Dahil walang studio, take advantage ko na yung time to this vlog will be about yung kwento on visa application for Japan visa application specifically. So let's go. So ever since yung last video, I received some comments or suggestions na share ko daw yung experience ko with the Japan visa application. Ang nangyari dun sa experience ko is na-reject kami nung una. Tapos yung second time, na-approve agad. So, share ko lang experiences yung mga nangyari doon, kung ano yung changes na ginawa ko sa second application. And ano yung history kung nung application. Magsa-start ako sa travel history ko. I've been to Japan before nung bata ko, pero hindi siya yung hindi talaga kami nagstay doon ng matagal. We've been there a couple of times dahil kasi pag pumunta kami ng US, sometimes we always use connected flights to the US. Now, yung first visa application ko to enter Japan as a tourist was last May. Nagplan ako na pumunta sa June, and I was planning to sponsor my friend in full. So, magiging full sponsor ako ng friend ko. So, nung nag-apply kami, yung friend ko as a sponsoree? Ano ba tawag sa mga sinasponsor? Hindi siya masyadong hiningan ng madaming documents. Now, lalagay ko siguro yung screenshot sa gilid ng video on ano yung mga requirements from the agency. Kasi nag-apply kami through the agency. So, story time to ng nangyari. So, nag-apply kami through agency. Tapos, ang nangyari is onti lang yung hinihingi na requirements. So, since it's my first time din na doing it through an agency, hinihingi lang nila is BIR, payslips, tapos makakatulong din naman daw yung bank account or bank statement. Though parang isa or dalawa lang yung required mong ibigay na financial documents. Referring to the requirements na binigay is yun lang yung pinaka-required talaga. Tapos pwede kang magbigay ng COE. Kasi yung COE is proof na meron ka trabaho sa Philippines. Tapos birth certificate, tapos proof of course nung relationship namin nung friend ko, or how long kami naging friends, anong proof na talagang friends kami. So pictures. So ayun nga, nag-apply kami. Tapos mostly lahat ng requirements is yun sa akin, yung sa sponsor ko na friend ko is only, ang ni-require lang sa kanya is only birth certificate. And I think COE that time. Kasi kala namin required pati yung sinusponsor mo ng COE. Pero wala naman talaga siyang, hindi naman talaga COE. So ayun, after nun, nung nag-apply na kami, after a week or after ilang days, naka-receive kami ng text message from the travel agency na ready na daw yung passport. So pagpunta namin doon, nag-fail siya. Ang binigay ko lang during that time is, yun nga, yung mga nakalagay lang sa sponsor, sa requirements sa sponsor. Also, yung maganda sa agency is meron silang form doon na pwede mong fill upan kung ikaw talaga yung magsusponsor. So, yun lang yung yung nilagay ko doon. Itinerary, hindi rin ako nagbigay kasi doon pagpunta namin doon, meron na siyang pwedeng itinerary na agad sa mismong, parang magbibigay sila ng Excel file kung saan pwede ka magbigay ng itinerary. So, meron din silang sample, which is maganda. Pero yun nga, nag-fail kami. So, the second time I applied, or we applied, yung friends ko, was for December. December naman, kasi our plan was to go in January. So, that's 6 months after our first application. May yung una, tapos December. Or November ata kami nag-apply? Parang gano'n. So,
right after nung pinaka 6th month, kasi kailangan nyo maghintay ng 6 months para mag-reapply. This time, ako pa rin magiging full sponsor ng friend ko. Ginawa ko lahat ulit ng binigay. Yung binigay ko lahat. This time, medyo hindi na ako masyadong nag-e-expect na acceptance pa nila. And so forth. Kasi nga, may history na na-reject. And yung mahirap pa sa Japan is yung sa pag-apply is hindi nila sinasabi kung ano yung reason ng bakit na-reject. So, alam mo yun, ang hirap i-amend kung ano man yung kulang or whatever. So, nag-apply ako this time. Nag-apply ako using the bank account ng just for reference pala, yung bank account na pinakita ko sa first application is bank account pa yun na medyo malaki yung pumapasok at umaalis. So this time, hindi na ako nag-apply ng gamit yung bank account na yun. Gumamit na ako ng personal bank account kung yung stable lang talaga yung income na pumapasok doon. At the same time, wala masyadong lumalabas. Kasi naka-receive ako ng mga information na dapat daw, hindi naman daw yun sa laki ng pumapasok or sa laki ng balance mo sa it's whether or not stable yung magiging account na ipapakita mo kung yun yung ipepresent mong financial proof. So, ang nangyari nung nag-apply kami nun is nung second time nag-apply ako is CIMB. By the way guys, kung hindi nyo alam yung CIMB, bank siya or savings bank siya ng GCash. So, may option kasi mag-GSave. Nung unang panahon, nung pandemic pa, meron silang GCash option, GSave. Ang unang GSave na bank nila is CIMB. So, ever since na naging open yun, nag-open ako dun since 2021 or 2020. Since nun, yun na yung medyo mas stable yung statements ko kasi hindi masyadong madami yung pumapasok, hindi rin masyadong madami yung lumalabas. Sakto-sakto lang din yung savings doon. So, kaya ko to sinasabi guys is in case natatakot din kayo na mag-share or ibigay yung proof of income nyo using a digital bank. So, moving forward, yun. Binigay ko na yung bank account. Now, aside from mga una kong binigay na requirements, ang binigay ko din is cover letter. Kasi hindi ko siya ginawa nung una thinking na it's not needed. Kasi nga, hindi naman siya ni-required dun sa first time na nag-apply kami. I mean, nung mismong travel agency. So, hindi ko siya ginawa. Yung cover letter included my current occupation here in the Philippines. Kasi mula ko lang actually dun sa bago kong work. Pero, ang sinabi ko is that I have been with the company, kasi even though I have been new with the company, dun sa current company ko na yon, for 1 month pa lang ako actually, nung nag-apply kami. So, or hindi pa nga 1 month Pero, the reason why nilagay ko pa rin siya is because sinabi ko na ang actual career ko is related dun sa kung bakit ako lumipat ng company. Still, yun pa rin yung career na ginagawa ko, but just with a different company who acquired my skills. So, I've also provided yung nagbigay pa nga ako ng link in case ang makatulong to sa inyo, nagbigay pa ako ng link sa LinkedIn for the history nung, yun nga, yung sa career ko para mas makita yung kung gaano ko iniingatan yung career ko here in the Philippines. So, ang purpose ko kasi kung ba't ko yun nilagay is of course para malaman nila na at any time, hindi ako naghahanap ng trabaho doon kasi happy ako sa trabaho ko dito sa Philippines. Ang nilagay ko din sa cover letter ko is our intended purpose of our visit, which is yun nga, makakita ng mga magagandang bagay sa Japan, which is sa totoo lang hindi naman talaga namin nagawa kasi ang purpose talaga shopping. Yun nga guys, so cover letter included yung work, how important my work is to me, relationship namin ng friend ko and how long we've been friends, and also proof of parang backup dun sa proof of income.
also back up dun sa work ko, which is me explaining na ano yung work ko and why I would not want to leave it here in the Philippines and why I plan to come back. What else did I put? I also put yung promise na we will do everything in our power to keep the laws or to keep abiding with the Japanese laws and cultures. So, syempre yun, para lang verbally mo or siguro pakita lang talaga na you are aware that you are going to a country na has their own culture which you have to be respectful of. Another thing that I did aside from the requirements is nung una kasi namin palang apply, you have to show proof of friendship nyo or relationship with yun nga, yung sa sponsor mo. So that would include pictures. So ang ginawa ko, naglagay ako ng pictures the first time na nag-apply ako. Nako, nagsishake yung camera, sorry guys. Dito kasi ako sa EDSA, wala akong studio, so sabi ko good idea na magkwento while driving. Ayan nga. So yung first time na nag-apply ako with the pictures, yung proof of pictures namin ng friend ko, kasi 20 years na kami magkakilala. Pero I just gave siguro mga 20 pieces of pictures in 2 pages. Nung pinaprint namin siya dun sa pagpiprintahan, 2 pages fitting 20 pictures para lang makita nung immigration officer siguro na friends talaga kami. So, nagbigay ako ng pictures. Ang problema, the reason why I'm saying this, yung sa pictures is, the first time na nag-apply ako ng picture, send ako ng pictures is, kita yung mga tattoo. Madami kasi akong tattoo, guys. Ito pa lang buo na. Tapos meron pang, meron sa paa, na mahilig kasi ako mag-shorts. So, kita dun sa pictures yung tattoo yung sa shorts and sa kung saan pang part ng body. So, the second time na nag-apply kami, the thing that I did different is, yung pictures na sinend ko na kami ng friend, na kasama yung friend ko, proof na through the years is magkasama kami, is gamit yung pictures na wala ng kitang tattoo. So, medyo mahirap during that time maghanap, or sometimes kinakrap ko. So, I think that's one tip na pwede. The second tip na pwede kong sabihin sa inyo is, aside from the cover letter, is if required kayo magpakita ng, kunwari magsusponsor din kayo ng anak nyo or something, is make sure na wag na lang kayo magpakita ng tattoo. Hindi naman yun discriminatory, guys. May parang stereotype sila sa people with tattoos. And let's just respect that. Tayo naman yung may kailangan, hindi naman sila. Yun, pero side comment lang yun. Only my opinion. So, syempre, out of respect, hindi ko din alam kung yun yung reason kung ba't hindi kami na-accept in the first time I applied. So, ayun nga. Second time I applied, wala nang tattoos. Aside from the cover letter, yung itinerary is inayos ko na din. So, that's the third thing I did differently. I mean, and pwede din makahelp sa inyo pag nag-apply kayo is make sure na yung itinerary nyo is okay. Kasi ang nangyari sa akin, kaya ako compare. Yung first time ako nag-apply, yung itinerary namin is yung nandun lang sa Excel, yung kung ano lang yung binigay ng Japanese. I mean, nung travel agency na fill upan. Tapos kung anong gagawin mo. This time, ginawa ko siya na parang titingnan ko talaga yung itinerary. So, nilagyan ko mga pictures, nilagyan ko ng mga kung ano. Which is hindi naman siguro na-required. Inayos namin yung paggagawa ng itinerary. Yun. Basta yun, alam nyo na, gets nyo na yun. So, ayun, nung ginawa ko yung yun, is okay na, tapos yun, na-approve after also a week. So nagulat na lang kami, nag-follow up kami dun sa travel agency. Pero ayun, so yun lang, yun yung mga tips na pwede kong sabihin sa inyo. Again, I am not a visa expert, kasi it's also my first time to apply for a visa. The first time that we went to Japan before, going through Japan, was through the help of diplomatic ties. So that's gonna be, I'm gonna leave that for a different story. Pero ayun nga,
sharing my story as a first-time Japan visa applicant with my own merits or with my own credits or basta yung sa sarili ko lang. Mag-English pa kasi. Pero ayun, thank you so much guys for watching. Sana may natutunan kayo. Again, medyo maikli lang yung video kasi hindi ko naman iisa-isahin yung details na nire-require talaga ng Japan visa application. The purpose of this video is para lang ma-share ko kung ano yung what I did differently or what things I added aside from the requirements which allowed me to be approved dun sa second time. Kasi sa first time, regardless of the financial documents and everything, na ano nga ako. So, sana may natutunan kayo out of the 3 main things na sinabi ko. Thank you so much guys for watching. Oh, and also, by the way, hindi pa pala tapos itong video. Purpose nito talaga is also so that you can come with me to so we're gonna go window shopping. So I'm going to Trinoma now. Actually malapit na ako. Ayun guys, malapit na ako sa Trinoma. Konting kwento lang, taga dito ako dati taga dyan sa The Grass sa likod ng SM North. So nakakamiss lang talaga dito, even though taga Antipolo ako na yun. Mahilig lang talaga ako bumalik-balik dito sa Quezon City. Kasi ang saya dito sa Quezon City. Ayun guys, thank you so much for coming in the short road trip to Trinoma and North EDSA and SM North EDSA with me, so that you can hear of yung story time tungkol sa how I did Japan visa application. Hope it helps. If it doesn't, just please share, like, share, and subscribe. It will help me a lot to post more videos. But thank you so much for watching. See you on the next one. Bye.